Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Vendors TV at shoutout kay Criston Losaria. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Sa loob ng bulwagan, isang babaeng nasa edad 30s, ang balat ay parang hamog na nagyelo, ang kanyang mukha ay maislan, ang kanyang pitch na mata ay dalisay at maalay, at ang kanyang manipis na gauze na damit ay hindi mapigilan ang kanyang magandang figure. Sa oras na ito, bahagyang nakasara ang kanyang mga labi, at ang kanyang mga kamay at damit ay may batik-batik sa dugo. Halata na dumaan lang siya sa isang malaking digmaan. Kamahalan, ilang mga kabataang babae na may parehong namumukod tanging hitsura at ang pinakamagandang figure ay nakaupo sa bangko na pagod. Ang kanilang magagandang mukha ay nababalot ng dumi, ang kanilang buhok ay malambot, at ang kanilang mga damit ay puno ng dugo. Ito ang palasyo ng Baguio, at ang tuktok ay ang prinsesa ng iyon ng palasyo ng Baguio. Matapos ang 2 araw na paghihirap, ang harapang bulwagan at tarangkahan ng palasyo ng Baguio ay naging mga guho. Halos 1,000 alagad ng palasyo ng Baguio ang namatay at nasugatan. Ngayon ay mayroon na lamang mahigit 200 alagad na nagbabantay sa huling pangunahing bulwagan. Maaliwalas ang papalubog na buwan. Sa pagsikat ng araw bukas, oras na ng pagkawasak ng palasyo ng Baguio. Ngayon lahat, ngunit matigas ang ulo na pagtutol. Gayunpaman, wala siyang pinagsisisihan. Bilang isang neutral na kampo, ang palasyo ng Baguio ay hindi kailanman nasangkot sa labanan ng kapangyarihan ng 8 mundo, ngunit nakatuon ito sa pagtulong sa mga mahihinang kababaihan sa 8 mundo. Ito ay paaralan kung saan babae ang pangunahing katawan, mula sa pinuno hanggang sa lingkod, lahat ay babae. Noong una, ang palasyo ng Baguio ay nakikisama sa mga nakapaligid na sekta. Ngunit ilang araw na ang nakalipas, itinayo ni Wang Jianzi ang Yaoshen Pavilion. Pinangunahan ni Fuye sa lungsod ng Qinglong ang bundok ng Tianding na sumali sa templo. Para sa hegemonya ng Yaoshen Pavilion at pagpapalawak ng kapangyarihan ng bundok ng Tianding, naglunsad ang bundok ng Tianding ng malawakang pag-atake sa mga nakapaligid na sekta sa tulong ng ilang eksperto sa Yaoshen Pavilion. Ang palasyo ng Baguio at karamihan sa mga sekta ay napilitang lumaban, at hindi sila nagtangkang makipagkasundo. Pagkatapos ng lahat, bilang mga neutral na sekta, hindi nila nais na masangkot sa anumang mga hindi pagkakaunawaan. Ngunit ang mga kondisyon ng bundok ng Tianding ay nagpapahirap kay Nang Yun na sabihin. Hindi nila gusto ang impluwensya ng Baguio Palace, ngunit sinisiraan ang kanilang mga katawan. Ang pakikipaglaban para sa dignidad ang tanging paniniwala sa puso ng bawat isa. Halos sa oras na ito, may biglang hiyawan sa labas. Si Ningyo, kasama ang kanyang espada at armrest, ay lalakad na palabas ng bulwagan. Hindi kaya naglunsad ng sorpresang pag-atake sa dilim ang mga taong iyon sa bundok ng Tianding. Sa oras na ito, pinalakas din ng ilang kabataang babaeng disipulo ang kanilang espiritu at tumayo. Sa oras na ito, nagmamadaling tumakbo ang isang babaeng disipulo. Magsumbong ka sa Panginoon ng palasyo. Ang bisita ay lumuhad sa lupa, tila sa gulat. Ano ang nangyayari sa labas? Ang mga taga-bundok Tianding ay muling umatake. Ang buwan ay nagyayelo. Kanina lang, may umiikot na Silver Dragon sa labas. May batang nakaupo sa Silver Dragon,
pero parang hindi taga-bundok Tianding. Kasabay nito, ipinakita ng alagad ang isang nakatiklop na telang pilak. Binuksan ni Ningyu ang pilak na tela at kakaibang sumimangot, ano ito? Kung alam ni Bai Xiaosheng na siya ay itinuturing na isang bata dahil sa kanyang maikling tangkad, hindi niya alam kung ano ang iisipin. Sinabi ng bata sa Silver Dragon na hanggat handa tayong itaas ang telang pilak bukas, may darating na magliligtas sa atin. Sabi ng alagad, sa sandaling mabuksan ang pilak na tela, ito ay isang bandila, na isang simpleng logo ng sombrero. Sa oras na ito, maraming mga alagad ang nagsama-sama, at bawat isa ay mas maganda. Master, ano ang ibig sabihin nito? Bakit natin ililipad ang bandilang ito? Bagong school ba ito? Sunod-sunod na sinabi ng isang grupo ng mga babaeng disipulo ang kanilang mga haka-haka. Bagamat hindi nagsasalita si Ningyu, patuloy niyang hinahanap ang kanyang memorya sa kanyang isipan, sinusubukang alamin kung aling paaralan ang ganitong uri ng pattern. Sa kasamaang palad, hindi ito naisip ni Ningyu. Master, ano po ang dapat kong gawin? Ay bandera ba natin ang bandilang ito? Hindi malinaw ang pinanggalingan ng kabilang partido. Kung sila ay parang bundok ng Yunding, isang grupo ng mga hooligan, ano ang dapat nating gawin? Hindi ba ito lamang yungib ng tigre? At parang longtan. Nahihirapan din si Ningyu sa problemang ito, ngunit ito lang ang pagkakataong makakuha ng tulong sa kasalukuyan. Bilang isang neutral na sekta, bagamat ang kapangyarihan ng sekta ay malayang magagamit, walang katumbas na pagmamay-ari ng kapangyarihan, kaya walang suporta sa kritikal na sandaling ito. Ano ang dapat nating gawin? Kinaumagahan, nagsimulang sumikat ang araw. Sa pamumuno sa paanan ng bundok, sumugod ang 70,000 tropa ng bundok Yunding. Sa harap ng matinding pag-atake, at ubiling nilabanan ng palasyo ng Bagyo ang pag-asa sa mga pakinabang ng kalupaan. Bagamat matapang at magaling makipaglaban ang mga babaeng ito, hindi nila kayang labanan ang kalaban na parang baha. Pagsapit ng tanghali, mahigit 200 babaeng disipulo ang napilitang umatras sa pangunahing bulwagan dahil sa kakulangan ng pisikal na lakas at mga tauhan. Kahit na sila ay sapat na mahusay para sa mga babaeng ito, ang sitwasyon ay nagpapalala sa kanila. Pinalibutan sila ng 10,000 tropa. Sa sobrang laki ng tiyan, nakasuot ng isang set ng fire red armor at helmet na parang kidlat sa ulo, dahan-daang pumunta si Fuye sa harapan ng team. Ningyu, makinig ka sa akin ng malinaw, ibigay mo si Shen Yanzhou at kunin ang lahat ng babaeng disciples mo para sumuko sa akin. Akala ni Fuye ay maganda ka. Kung kunin ka bilang isang babae, ang iyong mga babaeng alagad ay magiging manugang ng aking mga kapatid. Kung hindi, ito ang iyong katapusan. Sa pamamagitan nito, pinutol ni Master Fu ang katawan ng isang babaeng disipulo sa harap niya gamit ang isang malaking kutsilyo. Sa oras na ito, tumawa ang dogleg, Mr. Fu, may 3 pa sa gabi. Tumawa si Fuya at bakas sa mukha niya ang saya. Sa loob ng bulwagan, pinangunahan ni Ningyu ang huling 100 disipulo, bawat isa ay may maputlang mukha at may peklat na katawan. Ang malaking pisikal na pagkonsumo at ang kabuoang kawalan ng timbang sa bilang ng mga tao, ang palasyo ng Bagyo ay nasa panganib. Pagtingin sa mga disipulo sa likod, nagngangalit si Ningyu at ibinigay ang pilak na tela kagabi sa isang babaeng disipulo, isabit ang bandila. Sa sandaling bumagsak ang mga salita, ilang babaeng disipulo ang agad na lumuhad, guro ng palasyo, mag-isip ng 2 beses. Naisip ko na, kung ang kabilang partido ay katulad talaga ng mga tao sa bundok ng Yunding, hindi pa huli ang lahat para tayo ay mamatay, ngunit kung sila ay mabubuting tao, maaari tayong magkaroon ng pagkakataong mabuhay. Seryosong sabi ni Ningyu. Maaari siyang mamatay, ngunit ang mga babaeng disipulong ito ay bata pa, hindi dapat, ngunit. Ang isang grupo ng mga babaeng disipulo ay halatang hindi sumusuporta sa pagsasanay ni Ningyu. Matagal na silang walang malasakit sa buhay at kamatayan. Mas gugustuhin pa nilang mamuhay ng may dignidad kaysa mabuli ng sinuman. Higit pa rito, iniisip ng maraming tao na hindi kapaki-pakinabang na itaas ang bandilang ito sa ngayon. Kung tutusin, kahit na ang kabilang partido ay darating. Upang harapin ang napakaraming alagad ng bundok ng Yunding, ang kabilang partido ay dapat magkaroon ng sapat na tao, ngunit kagabi, nagpadala si Ningyu ng mga disipulo upang magtanong sa malapit, dahil dito,
Walang malaking team ang nakalagay sa malapit, di bale, Sheng, ibuhos ang malamig na tunog ng inumin. Sa oras na ito, biglang narinig ni Fuya, na namumuno sa libu-libong tropa, na may ingay sa bulwagan. Sa palagay niya, ito na ang panahon kung kailan sa wakas ay hindi na makayanan ang palasyo ng Bagyo at gusto niya, upang buksan ang pinto upang sumuko ay bumukas ang isang babaeng alagad na dahan-daang humawak sa isang mahabang poste sa kanyang kamay. Ang watawat ay comandat sa simoy ng hangin. Nakatingin sa magandang pilak na watawat sa kalangitan, isang grupo ng mga tao sa bundok ng Yunding ang natigilan. The next second, the doglegs laughed. Damn, I thought that the Baguio Palace has many skills. As soon as we surrounded them, the girls counseled and lifted the white flag. Haha, babae ang babae. Nahulog na sila bago pa ako sumubok. Kung alam mo na ngayon, bakit mo pa nalaman ito sa simula? Kahit papaano, hindi mo na kailangang mamatay ng napakaraming disipulo. Panipi, nang marinig ang mga salita ng kanyang mga nasasakupan, hindi napigilan ni Master Fu na tumawa ng mabangis at sinabi, isang grupo ng mga mabahong babae, hindi sila nagsisilbi ng maayos sa mga lalaki sa bahay. Lagi silang naghahanap ng kamatayan. Makinig ka sa akin. Aalis ako sa ningyo ng palasyo ng Bagyo. You can share the rest. Panipi, yes. A group ng mga tao ay nasa mataas na espiritu sa susunod, at halatang hindi sila makapaghintay. Hindi, ito ay hindi isang puting bandila. Hindi ba pilak? Sa pagkakataong ito, nakita ng mga taong may matatalas na mata na hindi tama ang watawat. May nagmamadali ding sumagot at nagsabing, oo, may mga pattern, parang sombrero. Ito ay, hindi ang bandila ng palasyo ng Bagyo. Naghahanap ba sila ng tulong para itaas ang watawat? Bumagsak na lang ang boses. Sa oras na ito sa langit, bigla ding dumating ang isang mataas na inumin. Tumaas ang watawat na pilak, lilito ang sombrerong kawayan, at mawawasak ang bundok ng Tianding. Ang pilak na dragon ay umuungal at pumapatay sa mga Diyos hanggang sa puntong walang makakalaban. Panipi, isang mataas na inumin, sa tuloy-tuloy na tanikala ng berdeng mga bundok, mahinang umalangaw-ngaw. Kasabay nito, isang pilak na dragon ang biglang umungal sa kalangitan. Ang dragon ay kumakanta ng libu-libong milya, diretso sa langit. Isang grupo ng mga tao sa Tianding nagulat. Ang bundok. Ilang mga tao na may mga damit na may pattern ng Kyuso medicine ang lumipad ng direkta sa ere. Tuldok. Naghahanap sila ng reinforcements. Bagamat walang nakikita, ang mga binti ng aso ay mukhang nalilito pa rin. Kung tutuusin, kung ang kabilang partido ay may pananambang, sa mga tuntunin ng lupain ngayon, kapag ang Chandengshan ay inatake ng pabalik-balik, ang mga kahihinatnan ay magiging napakaseryoso. Ang buong kamay ni Fuyeki ay nakatikom ang malaking kutsilyo, at ang kanyang mga ngipin sa likod ay halos maduraj, at 10,000 tao ay agad na humawak sa mga sandata sa kanilang mga kamay, at tumingin sa paligid. Biglang huminto ang hangin. Ang buong mga tao sa paligid ng palasyo ng yelo, kahit na may 10,000 tao, ay maaari ding mahulog sa isang patay na katahimikan. Bigla na namang umihip ang hangin. Malumanay na lumulutang, may bahid ng ginhawa. May darating. Sa gitna ng langit, mahinang uminom ang ilang taong nakadamit pang gamot. Nang lingunin nila, nakakita sila ng kislap ng mga puno at damo sa paanan ng bundok, habang ang lahat ay nakatingin dito. Sa sandaling bumukas ang mga puno at damo, isang figure ang lilito sa mga mata ng lahat. Sa tarangkahan ng pangunahing bulwagan, naririnig din ni Ningyu ang mga salita ng gamot na humihikayat sa mga tao sa labas. Sa oras na ito, nagmamadali siyang lumabas kasama ang isang grupo ng natitirang mga disipulo at planong sumali sa mga puwersang mapagkaibigan. Damn it! Tuluyang natigilan ang isang grupo ng mga kawal sa bundok ng Yunding na sobrang alerto. Damn it! Kahit ang laging maamong alagad ng palasyo ng Bagyo ay hindi napigil ang ibuka ang kanilang mga bibig sa mga oras na ito. Kahit na si Ningyu ay hindi kasing ingat ng kanyang mga disipulo, ang kanyang mukha ay mas nakakadiri kaysa sa pagkain ng siyang. Matapos tumigil sa pagyanig ang mga gumagalaw na halaman, may lumitaw. Na single. Tao talaga ta. May dalang kutsilyo si Fumang. Nang makaalis siya sa damuhan at tumingin sa hukbo ng libu-libong tao na parang lobo na nakatitig sa kanyang sarili, ang kanyang mukha ay mas masahol pa sa pagkain ni Siyang, at hindi niya napigil ang lunukan ang kanyang bibig sa kanyang lalamunan.
Hiniling siya ni Aaron na pumunta. Pero di ba joke? Nag-iisa ba siya laban sa 70,000 hukbo? I grace your mother, ito ba ang reinforcement ng palasyo ng Baguio? Shit, hahaha. Pagkatapos ni Fu Yeleng, agad na tinakpan ng ngiti ang likod ng mga sundalo ng Yunding Mountain, na kanina pa kinakabahan. Akala nila ay may reinforcements talaga sila para sa isa't isa, ngunit hindi nila inaasahan na mayroon talaga silang reinforcements, ay nag-iisa. Ito lang ang taong nakakatuwa sa palasyo ng Baguio, at nahihiya ang ilan sa kanila, Palasyo Master, tila kami naloko. Well, kung alam ko lang yun, baka makipag-away ako sa kanila at mamatay, pero hindi ko na kailangang pagtawanan ng mga mabahong lalaking to. Nararamdaman din ni Ningyu na wala siyang liwanag sa kanyang mukha. Kompleto namang biro ang ginawa niya, humihingi ako ng tawad sa iyo sa nagawa naming mali. Palace Master, huwag mong sisihin ang sarili mo. Wala itong kinalaman sa iyo. Malinaw na ang ilan sa mga alibyuwa ay masama ang loob at mabait. Inaasar lang nila tayo, tama. Kung gusto mong sisihin, sisihin mo ang tao sa likod ng mga eksena. Isang tao lang ang pinadala, hindi ba nakakatawa? Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.